Alam mo ba na sa mismong sandaling ito, may isang taong iniisip ka ngunit hindi siya ang iniisip mong tao? At kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit hindi ka pinapansin ay walang kinalaman sa itsura, pera, o swerte, kundi sa antas ng enerhiya na ipinapadala mo. Parang kakaiba, hindi ba? Ngunit iyan mismo ang nagbabago ng lahat, inaakit mo kung ano ang ikaw, hindi kung ano ang gusto mo. Sagutin mo ako ngayon, ilang beses mo nang naitanong sa sarili mo kung bakit hindi ka mapansin ng taong iyon, kahit ibinibigay mo na ang lahat. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang lihim na paraan na ginamit ng libu-libong tao upang maakit ang eksaktong taong gusto nila at nagdulot din ng pagkawala sa iba dahil hindi nila ito naintindihan. Humanda ka, pagkatapos mong marinig ito, hindi mo na makikita ang mga relasyon sa parehong paraan. Ang unang bagay na natutunan ko at nagbago ng lahat ay hindi mo kailanman naakit ang bagay na gusto mo, kundi ang bagay na naniniwala kang ikaw. Masakit marinig, hindi ba? Dahil buong buhay natin, naniwala tayo na sapat na ang matinding pagnanais para makuha ang isang bagay. Pero huminto ka at mag-isip kasama ko, kapag nagigising ka sa umaga, ano ang unang larawan ng sarili mo sa iyong isipan? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang taong may kumpiyansa, may kakayahan, karapat-dapat sa pag-ibig at atensyon? O nakikita mo ang sarili mo na maliit, parang hindi nakikita, isang taong kailangang magpumilit para mapatunayan ang halaga niya? Doon nagsisimula ang lahat. Ang iyong pananaw sa sarili mo ang pundasyon ng lahat ng karanasan mo. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang isang taong hindi pinapansin, hulaan mo kung ano. Kumpirmado iyan ng mundo para sa iyo. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil nasa ganoong antas ka ng pag-iral. Para kang nakatutok sa maling istasyon ng radyo, naghihintay marinig ang kantang gusto mo, pero ayaw mong igalaw ang dial. Ngayon, gusto ko na maging tapat ka sa sarili mo. Ilang beses mo nang naisip ang mga salitang, wala nang papansin sa akin, hindi ako sapat, walang pipili sa akin. Ang mga linyang iyan, kahit iniisip mo lang, ay parang mga utos sa iyong isip. Binibigyan mo ito ng direktiba para manatiling hindi pinapansin. At alam ko kung ano ang pakiramdam niyan dahil dumaan na ako riyan. Noong kabataan ko, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Wala akong kumpiyansa, hindi ko naramdaman na karapat-dapat ako. Ano ang resulta? Mga taong nagpapatibay sa paniniwala kong iyon, mababaw na relasyon, at mga karanasang lalo akong nagpadama ng pagiging maliit. Pero may paraan palabas at magsisimula ito ngayon. Ang unang bagay na ginawa ko, at gusto kong gawin mo rin, ay simple ngunit napakalakas. Kumuha ka ng papel ngayon din isulat mo ang 10 katangian na gusto mong taglayin ng taong pangarap mo. Maaari siyang maging masayahin, malaya, mabait, masigla, malusog, may sariling kakayahan sa pananalapi, may magandang sense of humor, at may pagmamahal sa personal na pag-unlad. Isulat mo lahat iyon. Ngayon, pansinin mo ito, pagkatapos, isulat mo rin ang 10 katangian na gusto mong makita sa sarili mo. Bakit? Dahil hindi mo maaakit ang isang taong may kumpiyansa kung lagi mong binababa ang sarili mo. Hindi mo maaakit ang masayahing tao kung laging puno ng reklamo ang isip mo. Kung parang halata ito, bakit karamihan hindi ginagawa? Dahil mas madaling magturo sa iba kaysa tumingin sa sarili. Ngunit gusto ko na mangako ka sa akin ngayon. Sa susunod na 24 na oras, magsalita ka lang ng magagandang bagay tungkol sa sarili mo. Walang batikos, walang paninira sa sarili. Mga pahayag lang na nagpapataas ng antas ng enerhiya mo. Gusto mo ng halimbawa? Sa halip na isipin na hindi ko kaya, palitan ito ng natututo akong gumaling araw-araw. Sa halip na walang pumapansin sa akin, sabihin mo na kaakit-akit ako at gustong makasama ako ng mga tao. Maaaring parang kakaiba ito sa simula, pero iyan mismo ang magbabago ng iyong pag-iral. At may sasabihin ako sa iyo, hindi ito hungkag na salita. Pinatunayan na ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral sa positibong psikolohiya na ang mga taong may mataas na pananaw sa sarili ay may hanggang 30% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng matatag at magagandang ugnayan. Bakit? Dahil naglalabas sila ng kumpiyansa at ang kumpiyansa ay nakakaakit. Isipin mo ang mga taong hinahangaan mo. Lagi ba silang nagsasalita ng masama tungkol sa sarili nila? Hindi. Ipinapakita nila ang tiwala sa sarili, hindi pagyayabang, kundi tiwala. Kaya magbibigay ako ng hamon sa iyo. Sa loob ng 7 araw, tuwing umaga, isulat mo ito, karapat-dapat ako sa pag-ibig. Kakit-akit ako. Sapat ako.
Basahin mo ito ng malakas, damhin mo ang bawat salita, na para bang ito ang pinakatotoo. Dahil sa kaibuturan, ito nga ang totoo. Kailangan mo lang pahintulutan itong pumasok sa isip mo. Ngayon, gusto ko na maglarawan ka kasama ko. Pumikit ka saglit at isipin mong naglalakad ka, nakataas ang ulo, nakangiti. Isipin mong ang mga tao sa paligid ay humahanga sa'yo, gustong mapalapit sa'yo. Hindi ito mahika, ito ay agham ng isipan na isinasagawa. Kapag binago mo kung paano mo nakikita ang sarili mo, magsisimulang magbago ang mundo kung paano ka nakikita. At iyan, ipinapangako ko, ay magiging unang hakbang para hindi ka na muling maging hindi pinapansin. Alam mo ba ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga taong gustong maakit ang isang partikular na tao? Ito ay ang paglagay ng isang mukha, ng isang tiyak na tao sa kanilang imahinasyon at paniniwala na. Iniisip mo siya araw at gabi, iniisip mong bigla siyang kakatok sa iyong pinto. Ngunit hindi iyon tunay na pag-akit, kundi isang uri ng manipulasyon sa isip, at bukod sa hindi ito gumagana, inilalagay ka pa nito sa enerhiya ng kakulangan at kasalatan. Alam ko na marahil nagawa mo na ito noon, tumitig ka sa litrato ng taong iyon ng napakatagal, inisip mo ang bawat detalye, hiniling mo na tumakbo siya papunta sa iyo. Ngunit matapos ang lahat ng iyong pagsisikap, mas lalo lamang siyang lumayo, hindi ba? At napatanong ka sa iyong sarili, bakit nangyayari ito sa akin? Ang sagot ay simple ngunit makapangyarihan, hindi gumagana ang batas ng pag-akit para sa sinumang pilit kontrolin ang ibang tao. Gumagana ito para sa mga taong pumipiling makiisa sa mga katangiang nais nilang maranasan. At doon nakatago ang lihim na walang nagsabi sa iyo. Hindi mo kailangang akitin ang partikular na taong iyon. Kailangan mong akitin ang isang tao na kumakatawan sa buhay na tunay mong nais maranasan. Unawain mo ito, kapag inilagay mo ang isang tiyak na mukha, pinipilit mong kontrolin ang resulta. Iyon ang nagbabaon sa iyo sa negatibong panginginig, sapagkat sa tuwing hindi tumutugma ang taong iyon, nakakaramdam ka ng pagkadismaya. At ang pagkadismaya ay palatandaan na wala ka sa tamang dalas. Ngayon, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang halimbawa ng talagang gumagana. Kumuha ka ng papel, isang simpleng papel lamang. Sa gitna nito, gumuhit ka ng bilog at isulat mo, ang aking perpektong kapareha. Sa paligid ng bilog na yon, gumuhit ng mga linya na parang sinag ng araw. Sa bawat linya, isulat ang isang katangiang gusto mong taglayin ng taong iyon. Gusto kong maging tiyak ka, isulat mo ang malaya, dahil kung hindi malaya ang taong iyon, ni hindi ka rin magiging malaya. Isulat mo ang masaya, dahil walang gustong makasama ang isang taong laging malungkot at punang problema. Isulat mo ang mabait, malusog, may sariling kakayahang pinansyal, magaan ang loob, may pagmamahal sa personal na pag-unlad. Mas detalyado, mas mabuti. Ngunit tandaan mo ito, huwag mong isusulat ang pangalan at huwag ding iguhit ang mukha. Alam mo kung bakit? Sapagkat kapag ginawa mo yon, sinusubukan mong pilitin ang realidad, sa halip na hayaang dalhin sa iyo ng buhay ang isang taong ganap na kaayon ng iyong nais. Kapag ginawa mo ang listahang ito ng mga katangian at sinimulan mong isalarawan ang kahanga-hangang taong ito, ginagawa mo ang isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa pagsubaybay sa social media ng isang tao o pagmamakaawa ng pansin. Pumasok ka sa dalas ng pag-ibig na gusto mong maranasan. At ang dalas na yon ay magnetiko. Ngayon, heto ang detalye na magbabago ng lahat. Kapag iniisip mo ang mga katangiang iyon, imahinasyonin mo kung paano ang pamumuhay kasama ang taong iyon. Huwag mong ikwento kaninuman, itago mo lang ito para sa iyong sarili. Maglakad ka sa iyong isipan kasama siya. Isipin mo ang isang hapunan, isang masayang usapan, isang lakad. Damhin mo ang emosyon na parang totoong nangyayari. Dahil para sa iyong isip, ito ay totoo. At kapag ginagawa mo ito ng palagian, lubusang nagbabago ang iyong panginginig. Nagsisimula kang maglabas ng enerhiya na umaakit ng ganoong uri ng tao. Hindi yaong pinilit mong kontrolin, kundi isang taong tunay na kaayon ng iyong kaluluwa. Alam ko, iniisip mo ngayon, pero paano kung talagang gusto ko ang partikular na taong iyon? Sasabihin ko ng diretsahan, wala kang karapatan. Wala kang karapatang makialam sa malayang pagpapasya ng ibang tao. Kapag nauunawaan mo kung gaano kahirap baguhin ang iyong sarili, hinding-hindi mo gugustuhin baguhin ang sinuman. Kaya, ituon mo ang pansin sa iyong sarili, sa pagiging isang taong karapat-dapat maranasan ang lahat ng hinahangad mo. Maaring mukhang katawa-tawa ang ehersisyong ito para sa ilan, ngunit ganito gumagana ang isip. Ganito tumutugon ang enerhiya.
Kapag inalis mo ang focus sa pagkahumaling at inilagay mo ito sa paglikha, sisimulan ng buhay na makipagsabuatan para sa iyo. At kapag nangyari ito, dahil mangyayari ito kung gagawin mo ito ng may disiplina, lilingon ka at maintindihan mo na ang pagkakamali ay hindi dahil hindi ka sapat. Ang pagkakamali ay ang patuloy na pagpipilit sa isang bagay na hindi para sa iyo, habang nakahanda na ang buhay na ibigay sa iyo ang isang mas higit na maganda. Kaya sabihin mo sa akin, handa ka bang bitawan ang kontrol at hayaan ang universo na kumilos? Dahil kung handa ka, simulan mo na ang ehersisyong ito ngayon din. At maya-maya lamang, mapapansin mo na hindi mo na kailangang habulin ang sinuman. Sapagkat kung sino ang nakatakdang dumating darating. At ito ay magiging eksaktong gaya ng iyong pinangarap o marahil higit pa roon. Kapag iniisip mo ang kailangan ko ang taong iyon para maging masaya, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo sa universo? Sumisigaw ka ng kakulangan. Nagpapadala ka ng mensahe na may kulang, na hindi ka buo. At ang enerhiya na nagsasabing wala ako nito, ay kailanman hindi makakaakit ng bagay na iyong nais. Ang katotohanan ay simple, ngunit masakit para sa mga hindi pa nakakaunawa. Ang pagiging desperado ay laging nagpapalayas. Palagi. Ngayon, pag-isipan mo ito, ilang beses ka nang pumasok sa isang relasyon na may takot na mawala ang taong iyon. Ilang beses mo nang paulit-ulit tiningnan ang mga mensahe, kinabahan dahil hindi siya agad nag-reply. Nasubukan mo na bang ikumpara ang sarili mo sa iba at isipin na hindi ka sapat? At sa huli, ano ang nangyari? Naging mabigat ang relasyon, nakakapasakal, at natapos din hindi iyon basta aksidente. Kapag nabubuhay ka na may takot, umaayon ka sa parehong dalas ng takot na iyon, at naakit mo mismo ang karanasang nagpapatunay sa takot na iyon. Naranasan ko iyon mismo. Dumating ang isang yugto sa buhay ko na labis akong nahumaling sa isang tao. Ginawa ko ang lahat, pagbibigay ng regalo, pagtawag, pagpapadala ng mensahe sa kalagitnaan ng gabi, pilit na pinapasaya siya sa bawat maliit na detalye. Pero habang lalo akong kumakapit, lalo naman siyang lumalayo. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko, nagiging emosyonal akong umaasa, at unti-unti akong napapalayo, hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Noon ko napagpasyahan na magbago. Sa halip na isipin, ano ang pwede kong gawin para magustuhan niya ako, nagsimula akong magtanong, ano ang pwede kong gawin para lalo kong magustuhan ang sarili ko. Doon nagsimula ang malaking pagbabago. At hindi lang ito personal na karanasan. Pinapatunayan ito ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa pag-ugali ng tao, halos 80% ng mga tao ay nakakakita ng palatandaan ng emosyonal na kawalan ng kapanatagan at, nang hindi namamalayan, lumalayo sila. Halos likas na ugali ito, walang gustong makasama ang isang taong naglalabas ng desperasyon, takot, at sobrang pangangailangan. Alam mo ba kung ano ang gusto ng mga tao? Presensya. Kapayapaan. Isang taong buo ang sarili at kontento sa kung sino siya. Iyon ang talagang nakakaakit. Ngayon, paano mo babaguhin ang dalas na yan? Ang unang hakbang ay itigil ang pag-iisip ng kung wala siya, wala akong halaga. Sa halip, kailangan mong pumasok sa kalagayang kahanga-hanga ako, at karapat-dapat akong makasama ang isang taong kasing kahanga-hanga ko. Mukhang simple. Pero hindi ito madali, dahil sanay ka nang humahanap ng kumpirmasyon mula sa iba. Gusto kong gawin mo ito ngayon din, ulitin mo sa isip mo, o malakas kung maaari, ako ay isang taong napaka-interesante na sinumang tao ay matutuwa na makasama ako. Damhin mo iyon. Isipin mong pumapasok ka sa isang lugar at napapatingin ang mga tao, hindi dahil nagmamakaawa ka ng atensyon, kundi dahil ang enerhiya mo ay malinis, matatag, at totoo. Ganito ito gumagana. Hindi mo sila naakit sa pisikal na pagsusumikap, naakit sila sa larangang enerhiya na nililikha mo sa paligid mo. At kung iniisip mo ngayon, pero kailangan ko talaga siya, hindi ako mabubuhay nang wala siya, gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay, hindi ito pag-ibig, ito ay pag-asa. At ang pag-asa ay senyales na kumikilos ka sa takot, at ang takot ay magdadala lang ng mas maraming takot. Ang kailangan mo ay presensya at balanse. Habang mas pinupuno mo ang sarili mo, mas naakit mo ang mga relasyong burin. Narito ang isang simpleng ehersisyo pero makapangyarihan. Sa susunod na maalala mo ang isang partikular na tao, huwag mong ulitin sa isip na kailangan kita. Palitan ito ng, nagpapasalamat ako sa pag-ibig na mayroon na sa buhay ko, at sa kamangha-manghang pag-ibig na papalapit na. Binabago nito ang lahat dahil ang pasasalamat ay isa sa pinakamataas na dalas na umiiral.
Kapag nagpapasalamat ka, hindi ka nagpapadala ng kakulangan. Naglalabas ka ng kasaganaan. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw na sunod-sunod. 7 araw lamang. Sa tuwing mararamdaman mong kulang ka, gawin itong pasasalamat. Sa pagtatapos ng panahong ito, mapapansin mong nagbago ang iyong enerhiya. At kapag nagbago ang enerhiya mo, mapapansin ito ng mga tao. Maaaring hindi nila ito maipaliwanag, pero mararamdaman nila. At doon, may mangyayaring kakaiba. Ang taong dati tila napakalayo ay maaaring magsimulang lumapit, o maaaring may mas mabuting taong darating sa buhay mo. Kaya sagutin mo ako ngayon, handa ka na bang itigil ang pag-vibrate ng kakulangan para maging isang taong napakakumpleto na walang sinuman ang makakabaliwala sa iyo? Dahil kung handa ka, ito na mismo ang tamang oras para magsimula. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng mga pinakamatagumpay na tao para makuha ang lahat ng ninanais nila, kabilang na ang mga pambihirang relasyon? Umaasta sila na parang totoo na ang gusto nila. Hindi sila naghihintay ng perpektong kondisyon, hindi sila natatali sa pagdududa. Itinatak nila sa isip na taglay na nila ang gusto nila, bago pa man magkaroon ng anumang ebidensya. At hindi lang ito magandang ideya, ito ay isang batas na pangkalahatan. Bibigyan kita ng isang makapangyarihang halimbawa, si Oprah Winfrey. Bago pa siya naging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa mundo, lagi niyang sinasabi, inaakit ko ang kasaganaan, pag-ibig, at paggalang. Noon, wala pa siyang anumang patunay na totoo iyon. At bakit ito gumana? Dahil hindi pinag-iba ng isip ang totoo sa imahinasyon, kapag nilalagyan mo ng emosyon ang iniisip mo. Kapag ramdam mo na parang totoo na, umaayon ka sa dalas ng realidad na iyon. Ngayon, ilapat natin ito sa buhay mo. Pumikit ka at isipin mong nasa tabi mo na ang tamang tao. Hindi isang partikular na tao, kundi isang taong may mga katangiang isinulat mo sa nakaraang ehersisyo. Isipin mo ang isang hapunan, magaan na usapan, tawanan, lambingan. Damhin mo ang haplos, pakinggan mo ang boses, namnamin mo ang emosyon na dala ng eksenang iyon. Ito ang bumubuo ng panginginig ng enerhiya. Hindi ito tungkol sa basta pagdidialogo o pag-imagine lang, kundi tungkol sa pagdamdam na parang ikaw ay namumuhay na sa sitwasyong iyon ngayon mismo. Ngunit narito ang isang detalye na halos walang nakakakita, hindi sapat ang mag-visualize lamang paminsan-minsan na parang naglalaro lang ng imahinasyon. Kinakailangan ng pagkakapare-pareho. Araw-araw, bago matulog, ulitin ang ritual na ito. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at isipin ang mga kumpirmasyon tulad ng, ako ay malaya. Ako ay masaya. Ako ay minamahal. Huwag lang basta sabihin, damhin ito na parang ito ang pinakaganap na katotohanan. Sapagkat para sa iyong hindi malay na isipan, iyon nga ang totoo. At kapag tinanggap ng iyong hindi malay na isipan ang isang bagay bilang katotohanan, sisimulan nitong hubugin ang iyong realidad upang umayon dito. Hindi ito basta espiritualidad lamang, ito ay agham ng pag-isip. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa neuroplasticity na kapag paulit-ulit mong inuulit ang mga larawan at kaisipan na may kasamang damdamin, lumilikha ka ng bagong koneksyon sa utak na nagpoprograma dito upang kumilos na parang umiiral na ang bagay na yon. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ganoon ka kumilos? Nagbabago ang iyong kilos ng katawan, nagbabago ang tono ng iyong boses, nagbabago ang iyong mga pagpili. At kapag nagbago ang mga yon, napapansin ito ng mga tao sa iyong paligid. Halos parang nagiging hindi ka mapigilan ng mga taong nasa parehong panginginig ng enerhiya. Gusto kong gawin mo ang isang bagay ngayon din, kumuha ka ng kwaderno at isulat ang 3 pangungusap na naglalarawan sa taong nais mong mahikayat. Pagkatapos, isulat ang 3 pangungusap na nagsasabi kung sino ka dapat maging upang maging karapat-dapat sa ganoong tao. Tandaan mo ito, hindi mo nahihikayat ang gusto mo, nahihikayat mo ang bagay na tiyak para sa iyong panginginig. Kaya kung gusto mo ng isang taong may kumpiyansa, mapagmahal, at masigla, kailangan mo munang maging ganoon. At alam ko, iniisip mo marahil, ngunit sinubukan ko nang mag-visualize at hindi ito gumana. Kung hindi ito gumana, iyon ay dahil ginawa mo ito ng mababaw, walang damdamin, walang totoong paniniwala. Ang damdamin ang tulay sa pagitan ng isipan at realidad. Kung wala ito, imahinasyon lang iyon na walang direksyon. Ngunit kung mayroon nito, inilalagay mo ang batas ng atraksyon upang magtrabaho para sa iyo. Ngayon, isipin mo ito, paano kung simula ngayong araw, magpasya kang mamuhay na parang natagpuan mo na ang taong pinapangarap mo? Paano ka magbibihis? Paano ka magsasalita? Paano ka kikilos sa harap ng iba?
Gawin mo ito. Gampanan mo ang papel na yon ngayon mismo. Sapagkat kapag nagsimula kang mamuhay na parang mayroon ka na nito, wala nang puwang para sa pagdududa. At kapag nawala ang pagdududa, lalapit sa iyo ang realidad na iyong ninanais. Ito ang paraan na ginagamit ng mga pambihirang tao, at kaya mo rin itong gamitin. At ang tanging tanong na mahalaga ngayon ay, handa ka bang madama, maniwala, at mamuhay na parang mayroon ka na ng bagay na iyong pinapangarap? Sapagkat kung handa ka, magsisimula ng magbago ang lahat sa iyong paligid. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na nagtatrabaho ako sa bumbero sa lungsod ng Toronto. Maliit lang ang kinikita ko, palaging pagod, at upang maging tapat, pakiramdam ko ay nakulong ako. Walang tila may kabuluhan. Napakasama ng tingin ko sa aking sarili. Hindi ako naniniwala sa aking kakayahan, wala akong nakikitang posibilidad. At mas malala pa, ikinumpara ko ang sarili ko sa lahat ng taong tila mas maganda ang buhay kaysa akin. Naiisip ko, bakit walang gumagana para sa akin? Noon, ipinakilala sa akin ng isang tao ang isang aklat, mag-isip at yumaman. Hindi ko alam noong sandaling iyon, pero babaguhin ng pagbabasang iyon ang lahat. Naalala ko ang pagbukas ng mga pahinang iyon at makita ang isang bagay na tila imposibleng paniwalaan, na ang iniisip ko tungkol sa sarili ko ang tumutukoy sa lahat ng bagay sa buhay ko. At hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa lahat, mga relasyon, kalusugan, kaligayahan. Nabigla ako. Sapagkat hanggang sa araw na iyon, nabubuhay akong naniniwalang resulta ng pagkakataon o swerte ang aking buhay o kawalan nito. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko na marahil, hindi ang mundo ang problema kundi ako mismo. Sinimulan kong ilapat ang mga prinsipyong iyon. At alam mo ba ang totoo? Hindi iyon madali. Wala akong anumang pundasyon, wala akong karanasan. Ngunit mayroon akong isang desisyon, magbago. Sa mas mababa sa isang taon, nakapagbukas ako ng isang kumpanya ng paglilinis, nang walang puhunan, walang diploma, walang iba kundi ang bago kong isipan. At ang kumpanyang iyon ay kumita ng mahigit sa $100,000 sa unang taon. Para sa isang taong walang kahit anong pag-asa, hindi iyon maisip. Ngayon, marahil iniisip mo, ano ang kinalaman nito sa hindi pagpapansin o sa paghikayat ng isang tao sa buhay ko? Lahat. Sapagkat ang parehong prinsipyong ginamit ko upang baguhin ang aking sitwasyong pinansyal ay siya ring nagbago sa aking mga relasyon. Dati, gusto ko na may taong pupuno sa akin, na magbibigay ng halaga sa akin, sapagkat hindi ko kayang pahalagahan ang sarili ko. At kapag hindi ka naniniwala sa sarili mo, ipinapakita mo iyon sa bawat kilos, bawat salita, bawat tingin. Nararamdaman ito ng mga tao. Nang magbago ako sa loob, nang magpasya akong sapat na ako ay mahalaga, may nangyaring pambihira, tumigil ako sa pagmamakaawa ng atensyon. Hindi ko na kailangang may magsabi na espesyal ako. At nakakatawang isipin, doon nagsimulang mapansin ako ng mga tao. Naging magnetiko ako. Sapagkat ang katotohanan ay simple, hindi mo nahihikayat ang gusto mo. Inaakit mo kung ano ang ikaw mismo. At ako, naging ibang tao ako, isang taong lubos na naniniwala sa sarili. At hindi lang ito teorya. Maaari mo itong subukan ngayon mismo. Tingnan mo ang buhay mo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay salamin ng imaheng dala mo tungkol sa iyong sarili. Kung naniniwala kang hindi ka nakikita, mamumuhay ka na tila hindi pinapansin. Kung naniniwala kang kaakit-akit ka, mahalaga ka, mararamdaman ito ng mga tao at gugustuhin nilang mapalapit sa iyo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nagsimula kang maglabas ng ganoong enerhiya. Masasabi ko ng may buong katiyakan, kung ang isang taong tulad ko, walang pinag-aralan, walang yaman, walang kumpiyansa, ay nagawang baguhin ng buo ang sariling kasaysayan, kaya mo rin. Ngunit kailangan mong gawin ang parehong desisyon, baguhin muna ang iyong sarili. Sapagkat kapag ikaw ay nagbago, lahat ay nagbabago. Walang eksepsyon. At kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan mo ang natutunan ko noon, hindi mo kailanman kailangang habulin ang sinuman. Lahat ng hinangad mo noon ay siyang magsisimulang humabol sa iyo. Hindi mo inaakit ang pag-ibig na sa tingin mo ay nararapat sa iyo. Maaaring magmukhang mabigat ang pangungusap na ito, ngunit ito ang pinakatotoong katotohanan. Inaakit mo ang pag-ibig na naniniwala kang karapat-dapat ka. At ito ang lahat ng pagkakaiba. Sapagkat kung sa kaibuturan mo, kahit hindi mo aminin, naniniwala kang hindi ka sapat, hindi ka kagiliw-giliw, na kailangan mong magmakaawa para mapansin, hulaan mo kung ano ang mangyayari. Ang buhay mo ay magpapatunay niyon ng paulit-ulit.
Ngayon, gusto kong maging tapat ka sa iyong sarili. Kapag iniisip mo ang tungkol sa isang relasyon, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Karapat-dapat ako sa isang taong kamangha-mangha, isang taong rumerespeto at nagmamahal sa akin. O may lumilitaw na lihim na tanong, halos nakatago, gugustuhin ba ako ng isang taong ganoon? Ang pagdududang ito ang pinakamatinding sumisira sa iyong buhay pag-ibig. Sapagkat inilalagay ka nito sa enerhiya ng kakulangan. At kapag kumikilos ka sa enerhiya ng kakulangan, ang lahat ng darating ay kakulangan din. Nasilayan ko na ito ng napakaraming beses, sa mga seminar, sa mga mentoring, sa mga usapan sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang bansa. At alam mo ba kung ano ang pinagkaisa nilang lahat? Sobra silang humuhusga sa sarili. Lagi silang naghahambing. May bitbit silang mga paniniwala gaya ng, lahat ng magagaling ay may kapareha na, walang perpektong relasyon, wala akong kakaiba. At itatanong ko, paano makakaakit ng pambihirang pag-ibig ang isang taong ganoon ang iniisip? Impossible. Ang totoo, hindi ka maaaring tumanggap ng higit kaysa sa imaheng hawak mo tungkol sa iyong sarili. Kung maliit ang iyong pagtingin sa sarili, magiging maliit din ang iyong mga relasyon. Ngunit kung itataas mo ang imaheng ito, magbabago ang lahat. Gusto kong maramdaman mo ito ngayon, pumikit ka sandali at tanungin mo ang iyong sarili ng tapat. Ano ang naniniwala akong karapat-dapat ako? Kung ang sagot ay, kahit ano lang basta hindi ako mag-isa, iyon din ang makukuha mo, kahit ano lang. Kung ang sagot ay karapat-dapat ako sa isang napakalaking pag-ibig, nasa tamang landas ka. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang bagay na simple ngunit napakalakas. Sa loob ng susunod na 7 araw, tuwing umaga, isulat mo ito, karapat-dapat akong mahalin ng isang taong malaya, masaya, mabait at puno ng sigla. Hindi lang isulat. Basahin mo ito ng malakas at damhin na parang totoo na ito. Isipin mo na ang taong ito ay dumarating sa iyo, dala ang eksaktong enerhiya na yon. Isipin niyong magkasamang namumuhay ng kamangha-manghang mga sandali. Payagan mong maramdaman kung paano ito magiging. Hindi lang ito imahinasyon. Ito ay pagsasanay para tanggapin ng isip mo ang isang bagong katotohanan. Sapagkat narito ang punto, inaakit mo lamang ang bagay na naniniwala kang posible para sa iyo. Kung naniniwala kang bihira ang malulusog na relasyon, na walang matinong tao, ipapakita ito sa iyo ng buhay. Ngunit kung naniniwala kang may mga pambihirang taong handang magmahal sa iyo, magsisimula mong makita sila kahit saan. Hindi ito salamang ka, ito ay pananaw. Sinusuri ng isip mo ang realidad ayon sa paniniwalang dala mo. At bago mo isipin na, ngunit mahirap ito, hayaan mong sabihin ko ito, ano ang mas mahirap? Magpatuloy sa mga relasyong nagpapaduda sa iyo o sanayin ang isip na maniwalang karapat-dapat ka sa pinakamabuti. Mayroon kang pagpipilian. Lagi kang may pagpipilian. At ang pagpipiliang ito ay nagsisimula ngayon. Kaya, sagutin mo, handa ka na bang tumigil sa pag-aaksaya sa mumo? Handa ka na bang sabihin, ng buong katotohanan, na karapat-dapat ka sa pag-ibig na umaapaw? Sapagkat sa sandaling desisyon mo ito, sa sandaling pumasok ang katotohanang ito sa iyong puso, magbabago ang laro. Hindi ito usapin ng swerte. Ito ay usapin ng dalas. At malapit ka nang baguhin ang iyong dalas. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin mula rito, ito yon, nagsisimula ang lahat sa iyo. Hindi ito tungkol sa paghabol, hindi ito tungkol sa pagmamakaawa ng atensyon, ito ay tungkol sa pagiging isang taong tunay na naniniwala sa sariling halaga. Sapagkat kapag nangyari yon, hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili sa kahit sino, ang buong buhay mo ay magsisimulang magpatunay ng paniniwalang hawak mo. Ngayon, manatili ka sa akin. Pindutin mo ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa screen, sapagkat doon akyat ka ng isa pang antas sa iyong pag-unlad, mauunawaan mo ang isang bagay na makapagpapaganda pa ng 1% sa kung sino ka ngayon. Salamat sa iyong presensya rito, at hihintayin kita sa susunod na video.